Hello guys, what's up and welcome back to my channel. Sa video na ito guys ay tuturo ko sa inyo ang mga basics about solid modeling. Kaya wag na natin patagalin pa, arat na. Okay guys, naka-open na yung aking application and then I'll pan upward. And paliwanag ko lang ng konti yung solid modeling. Now itong solid modeling guys, pagdating dito tayo magmo-model ng mga complex 3D solids na hindi kayang gawin ng mga commands na inaituro ko dun sa past videos. Kaya dito guys sa video nito, ituturo ko sa inyo yung mga basic commands about solid modeling. Okay, magsimula tayo sa revolve command. I'll pan upward. And then I'll zoom out ng konti. Okay, i-hide ko lang yung aking construction line. Right click. Hide object. Ayan, revolve command. Ang revolve command guys ay ginagamit natin para mag-create ng revolved shapes at makapag-generate tayo ng solids of revolution or surface of revolution. Okay, pakita ko kung paano gagawin. Pero bago yon, hatiin ko muna yung aking viewport sa dalawa. Viewport configuration this to vertical. And then dito sa kaliwa, gagawin kong top view. Para makita niyo yung dimensions ng aking gagawing profile. Ayan. So ito yung aking magiging profile. Itong object na to. And then may mga dimensions na nakalagay dyan, kaya pwede nyo i-pause yung video and then try to recreate the profile. Ngayon dito naman sa kanan ay sisimulan na natin yung revolve command. Ngayon, take note na meron tayong different axis start point at saka axis end point at makikita natin yung result nun pagka ginamitan natin ng revolve command. Okay, simulan natin dito sa axis start point na nasa object mismo. Okay? So, pakita ko lang. Pwede ko na sigurong lakihan yung screen, para mas ma-appreciate ninyo. Double-click viewport controls. Ayan. And then for the first object natin, ang axis start point at saka end point ay nasa object mismo. Okay, pakita ko. Ang revolve command ay makikita natin sa home tab. Dito sa katabi ng primitives, click nyo yung drop down and choose revolve. Okay, kung nakikita nyo yung extrude, yung drop down na nasa ilalim nun, i-click nyo and then choose revolve. Now for the select objects to revolve, i-select ko itong profile natin. Select and then press enter. Now take note kung saan yung axis start point at saka end point. So ang start point natin ay banda rito. Click. And then ang end point natin ay dito. Click. And then notice na pwede natin siyang i-revolve ng 360 degrees by default. Okay, try natin yon. 360, kaya press enter lang. Ayan. Now baguhin natin yung visual style. So from 2D wireframe, conceptual. So ayan yung solid objects natin. Now pwede natin baguhin yung kulay. Pero kayo na bahalang magbago ng kulay na gusto ninyo. Now balik ako sa 2D wireframe. Ayan. And then I'll undo, Control Z. Ayan. At para mas ma-appreciate ninyo, wag nating i-revolve ng 360 degrees. Okay, I'll type REV para sa revolve, enter. Now for the object to revolve, saselect ko ulit ito, enter. Now for the axis start point, dito ulit. And then axis end point, dito naman. And then ang itatype kong angle guys ay 270 degrees. 270, enter. And then isa-select ko to. Baguhin ko yung kulay.
Control 1 para sa properties, and then I'll choose red. I'll press escape, and then tingnan natin sa visual style na conceptual. Ayan. Para makita nyo yung mismong object natin. Yung cross-section niya at saka kung ano ba yung itsura niya pagka naka-revolve siya ng 270 degrees. Okay, yan yung axis start point at saka axis end point natin na nasa object mismo. Okay guys? Now how about, so siguro magstay tayo dito sa conceptual ano. I-pan ko lang upward. How about guys kung yung axis start point at saka end point ay wala mismo dun sa object? Okay, subukan natin. Type REV para sa revolve. Enter. Select natin yung object. Select. Enter. And then for the axis start point, click natin dito. Click. And then, click natin yung axis endpoint. Ayan. And then, itatype ko ulit 270 para sa angle of revolution. Enter. Then, I'll click. Baguhin ko yung kulay. Properties. Color. And then yellow. I'll press escape to deselect. Now guys, siguro naitatanong ninyo, ano yung mga object na nakikita nyo dito na kinlik ko kanina? So, those are point objects. So, ang command nun ay POI para sa point. Ayan. And then, specify nyo kung gaano kalayo dun sa object. Okay tayo dun. I'll press escape. At yan yung axis start point and end point na wala dun sa object. Okay? Pero parallel dun sa isang side. Okay? Parallel dito sa side na to. Now, what if kung wala sa object at saka hindi siya parallel dun sa anumang side nung profile natin? Okay? Yun yung susunod natin. I'll pan upward. At eto na. Okay guys, revolve ulit tayo. REV. Enter. Select natin itong profile natin or object. Press enter. And then for the axis start point, select ko itong point na to. Para ma-select nyo yung point object, kailangan naka-check yung node o snap ninyo. Ito, node. So, kailangan naka-check yan para pwede nyong iselect yung point object. Well, I click outside to collapse. And then, click ko dito sa start point. And then, end point. At ayan na. And then, I'll type 270 para sa angle of revolution. Then, press enter. And then, para makita natin ng maigi, I'll click the object. Then, change its color. So, halimbawa, green. And then, nakikita nyo itong gizmo dito. So, gagawin ko yung rotate gizmo para ma-rotate ko yung object about z-axis. So, may shortcut ako ipapakita para hindi na kayo pupunta dito sa ribbon and then, pipiliin nyo yung rotate. Okay? So, pagka naka-move gizmo kayo, iselect nyo lang yung axis or kahit anong axis dyan. Iselect nyo. Ayan. And then, press tab. Okay, magiging rotate gizmo na siya. Pag pinress nyo pa yung tab, magiging scale gizmo. So, magsacycle yung gizmo natin dun sa tatlong option pagka pinepress nyo yung tab key. Tab, tab. Ayan. So, pag nandun na kayo sa rotate gizmo, press escape lang at pwede nyo nang gamitin yung rotate gizmo. So, ako ipoposition ko to yung rotate gizmo dun sa, I press escape. And dito sa node. And then, I'll zoom out. Make sure na yung z-axis yung naka-highlight. Ayan. So, i-rotate ko to about z-axis.
I'll turn off ortho mode. Ayan, para ma-rotate ko ng smooth. So, kayo bahala kung paanong location yung gusto ninyo. So, I'll click this angle. Click. And then, I'll press escape. So, yun yung aking revolve object. Okay? Now, last dito sa ating revolve, paano naman makapag-generate ng surface object or surface of revolution? Okay, I'll pan upward. Para makapag-generate guys ng surface of revolution, kailangan yung object natin or profile ay open. Okay, yung mga nirevolve natin kanina, closed object yon. So this time gagamit tayo ng profile na open. So ito, dinilit ko yung isang side ng ating profile para open yung object. Now I'll try revolve, enter. And then select natin itong profile natin. Press enter. Now, dun ulit tayo sa unang axis start point natin, dun sa mismong object. Click. And then, click. And then type 270. Enter. Now, I'll click and then change its color. For example, cyan. I'll press escape. And kung mapapansin nyo, ayan, surface of revolution na yan. So, wala na siyang, walang laman yung loob niya. Ayan, surface lang. So, ang kaibahan niyan, mas magaan itong surface of revolution compared dun sa solid of revolution. Okay? So, ito yung mga different axis, endpoint at saka start point pagdating dun sa revolve command. Okay, next command natin is the shell. Kaya, papan ko yan upward. Or I'll zoom out and then punta tayo dito sa shell. Ayan. Now, para mas madaling mag-select ng surface or face dito sa 3D modeling natin, gagamit ako ng shaded view na either conceptual or shaded with edges. Ayan. Okay? So, meron tayong example dito ng rectangular block. So, ang kailangan end result natin ay yung nakikita nyo ditong object sa kaliwa. Yung dalawa na to. Ito yung first one at saka ito yung pangalawa. Okay? I'll press escape. At may sukat yan kung gusto nyong i-recreate. Meron niyang 800 by 1000 na base at saka height na 400. At yung magiging thickness or offset dun sa ating shell command ay 40. Okay tayo doon? Ayan, 40. At gagamitin natin yung shell command dito sa dalawang object na nasa kanan. Okay? May ibig sabihin yung numbers 1, 2, 3 na yan. Papakita ko. Now, ang shell command natin ay nandito din sa ribbon. Under solid editing panel, i-click natin itong drop down dito sa nakikita nyong separate na command. Click nyo yung drop down and then choose shell. Okay? Iba yung command na shell na itatype sa keyboard. Iba yon. Iba yung result nun. Ang itatype nyo kung sa keyboard kayo gagamit, okay? I-click ko lang to collapse. Ang itatype ninyo guys ay solid edit. Ayan, solid edit. At tapos, pipili kayo ng option dyan. So, ang option na pipiliin nyo ay body. Ito. Select nyo yung body and then choose shell. Okay? So, yun yung via keyboard command. Okay, let's proceed. Select 3D solid daw. Isa-select natin itong first 3D solid natin. Click. And then, pansinin nyo yung nasa cursor ko, remove faces or
kung babasahin niyo yung nasa command window, mamili daw tayo ng face or faces na i-remove. Now, kung titingnan natin yung first object dito, naka-remove yung kanyang top face. Tama ba? Kaya yung ini-indicate ng number 1, yung top face yung i-click natin. Okay, paki-click malapit dun sa 1 or malapit dun sa corner. Click. Kapag nawala yung pagkaka-highlight, ibig sabihin selected yung face na yon. At makikita nyo dito yung confirmation, 1 face found, 1 removed. Okay? And then, press enter. Now, for the shell offset distance, i-type ninyo 40 and then press enter. And then press enter to exit. Now, para applyan ng shell itong last object, ay pumunta tayo dun sa solid tab sa ribbon. Solid tab. And then choose shell dito sa solid editing panel. And then ito, shell. Now, for the select a 3D solid prompt, select natin itong last object. And then, aling faces ba yung i-remove natin? Yung number 2 at saka number 3 face. Okay? Ingat sa pag-click guys ha. Palagi ninyong tingnan kung ano yung matatanggal yung pagkaka-highlight. Tulad nito, ayan. Number 2 and then number 3. Ayan, tanggal yung pagkaka-highlight. Ibig sabihin, na-remove na natin yung 2 faces, number 2 at saka number 3. At makikita natin yun sa command window. Okay, pagka okay na yon, press enter lang. And then, i-type na natin yung shell offset distance na 40. Then, press enter. Then, press enter to exit. At isa pa, enter, to terminate the command. So, yan yung gamit ng ating shell command dito sa solid editing. Now, let's proceed to our next command. We have the taper. I'll zoom out and then I'll pan upward. Yan. Okay. Baguhin ko yung aking visual style. Balik ako sa 2D wireframe. Ayan. Now, for the taper command, gagamit tayo ng icon sa ribbon. Nasa solid tab tayo, solid. And then, solid editing panel. Etong taper faces. Okay, taper faces. Or, kung nasa home tab kayo, solid editing panel din. And, etong extrude faces na drop down. Taper faces. Ayan. So, click ko na tong taper faces. And then, for the select faces prompt, ganito yung gagawin nyo. Yung number 1 na nakikita nyo dito, i-apply ko yan dito. Or dito sa pangatlong object. Yung number 1, i-click nyo ng twice. Or 2 beses. So, tingnan nyo yung mangyayari ha. First click, at saka second click. Ibig sabihin, 2 face yung nag-highlight. Okay? And then, dito sa number 2, ayan, ito yung number 2. Ganun ulit. Twice. Una, and then, pangalawa. So, mag-highlight na yung 4 na faces nung rectangular solid natin. Now, press enter. And then, specify base point. Ang isa-select nating base point ay number 3 and 4. Ito, yung nakikita nyo sa kaliwa. So, number 3, midpoint. And then, number 4, midpoint. Now, for the taper angle, zoom out ko ng konti. Ayan. Ang taper angle natin ay 5. So, i-type natin 5. Then, press enter. And then, press enter to exit. Isa pang enter. Ayan. So, nag-taper yung ating rectangular solid papaliit dun sa base niya. Okay? Papaliit yon. So, from number 3 to 4, magte-taper yan papaliit dun sa kanyang base. Now,
What if kung ang kinlik natin ay itong number 3 dito sa ibaba at saka number 4 sa taas? Ano kaya magiging result? Okay, subukan natin. So, i-select natin uli yung taper dito sa ribbon, taper faces, and then, ganun ulit, i-click natin yung portion na to dalawang beses, 1, 2, and then ito, 1, 2, and then press enter. And then base point natin, unahin natin dito sa ibaba, midpoint, then sa taas, midpoint. And then, positive angle pa rin. Tingnan natin yung magiging result. Type 5, enter. And then press enter twice, 1, 2. At ang naging result guys ay kabaligtaran. So nag-taper yung ating last object, papaliit, dun naman sa top niya or dun sa ibabaw. Okay, bigyan ko kayo ng assignment. Gawin niyo yung taper faces, pero ang i-enter ninyong angle ay negative. So, negative angle yung i-enter ninyo. At tingnan nyo kung ano yung magiging result. Okay guys, let's proceed to our next command para dito sa 3D modeling. Tingnan natin. Mag 3D modeling exercise muna pala tayo. So, 3D modeling exercise, waste basket. Ayan. Pakita ko lang ito in conceptual visual style. So, from this box na nakikita nyo sa kanan, makapag-generate tayo ng waste basket. Okay? Application na to ng mga commands na natutunan natin so far. Okay. Una, tingnan natin kung ano yung dimensions ng ating rectangular box. So, pwedeng gumamit ng box command dyan or rectangle and then extrude. So, meron yung sukat na 450 by 550 at yung height niya ay 850. Okay? So, pwede nyong gawin yan and then sundan nyo ako sa aking susunod na gagawin. Okay, dito sa object dito sa kakanan, ite-taper ko muna to. So, punta ako dun sa ribbon and then I'll choose taper faces. And then select faces ang nakalagay dyan. Pero I'll press escape. At babalik muna ako sa 2D wireframe. Ayan, mas madali dito. Okay, taper faces dun sa ribbon. And then, click natin itong portion na to ng dalawang beses. 1, 2. And then dito sa portion na to, 1, 2. And then press enter. Now for the specify base point, syempre dito sa itaas at saka sa baba, midpoint. Now ang taper angle natin ay 4. Type 4, then press enter. And then press enter twice to exit. And then, nakalagay dyan guys, fillet edge radius equal to 75 para sa side edges. Okay, unahin natin yung side edges dito. Ang command natin ay fillet edge. Saan makikita yung fillet edge? Dito sa solid tab, solid editing panel, and then fillet edge. Click. And then, specify radius muna tayo. Type R for radius. Enter. Type 75. Enter. Now, select an edge. 4 na edge yung isa-select natin. So, una to. Pangalawa yon. Pangatlo. Then, pang-4. And then, press enter. At isa pang enter to accept. Ayan. And then, tingnan natin kung ano yung pangalawang radius ng fillet edge natin. We have 38 para sa bottom edges. Ito, yung nakikita nyo dito sa ilalim. Okay? Press enter to repeat na command. And then, papakita ko na sa inyo kung ano yung gamit ng sub-options dito sa fillet edge. So, gagamit tayo ng loop sub-option. So, iselect nyo itong radius muna
baguhin natin yung radius bago makalimutan. Radius is 38, enter. And then loop, click niyo yung loop or type L, enter. And then i-click nyo lang itong side na to or edge na to. So click at mag-highlight yung adjacent sides or kung ano yung magkakaroon ng loop na kasama itong edge na to. Kung yan yung kailangan natin, i-accept na natin. Pero hindi yan yung kailangan natin. So click next at yung next na madedetect niya is yung itong nasa ilalim. Okay? Kaya i-accept na natin yan. I-click natin itong accept or press enter. At ayun. Magte-take effect na yung fillet edge dun sa ilalim. Press enter lang to accept. And then isa pang enter to terminate the command. Now for the last command natin, tingnan muna natin sa conceptual. Hoy, malapit na. So lalagyan natin ng butas. So para lagyan ng butas yan, gagamitan natin ng shell. Okay? So ano yung visual style natin pag magse-select tayo ng faces para madaling mag-select? So from conceptual, pumunta ako sa shaded with edges. Okay? Now, I will click the shell command dito sa solid tab ng ribbon, shell, ito. And then I'll select this solid, click. And then, ang i-remove kong face ay itong nasa itaas. So, ingat-ingat sa pag-click ha. Click. Ayan, one face remove, one face found. Pero hindi ko nakitang na-remove yung top face. Okay, I'll press escape. So, nangyayari talaga yon na mamali ng selection yung pag-click natin. Okay? So, shell ulit. Select object. And try ko i-zoom in. Baka dito makuha na natin. Okay? Click. Ayan, dapat ganon. Pero dalawa na yun na i-select natin. So, I'll press escape ulit. Okay, walang problema doon. Shell. Click. And then, click. Ayan, nakuha na. One face found and one removed. Press enter. And then, ang shell offset distance natin ay 9 units or 9 mm. Press enter. And then, press enter twice to terminate the command. So, yan na yung ating waste basket. Now, kung gusto natin palitan ng kulay, select natin yung waste basket and then, dito tayo sa properties. Halimbawa, blue or cyan na rin. Ayan. Then, press escape to deselect. Now, pwede nyo tingnan yung loob. Gamit kayo ng rotate gizmo. Select nyo yung either z-axis or kahit alin dun sa mga axis. Select and then press tab. Ayan. And then press escape. At pwede nyo nang tingnan yung ating waste basket. Okay? Or pwede kayong gumamit ng 3D orbit. Ayan, 3D orbit. So, mas maganda mag 3D orbit kapag meron kayong selected objects. Yun lang yung makikita nyo. Ayan. Okay? So, ito lang nakikita ko, yung aking ginawang waste basket. So, zoom in. 3D orbit. Ayan. Now, I'll press escape to deselect at pumunta tayo dun sa next command natin. Change ko yung aking view sa southwest isometric. And then, punta tayo dito sa loft. Our next command is loft. So, balik ko dito sa 2D wireframe. Ayan. Okay guys, ang loft command ay ginagamit kapag magke-create tayo ng 3D solid out of cross-section. Okay? Papakita ko yon.
Dito meron tayong tatlong cross sections na circle yung profile. So iba't iba yung diameter or radius nito. Yung bottom at saka itong top, merong 515 na diameter. Okay, I'll press escape. At yung gitna ay merong 700 units diameter. Now, ang distance between top and bottom ay 875. So, pwede nyong gayahin yung aking circle. Now, pag tiningnan natin yan sa top view, hatiin ko ulit yung aking viewport sa dalawa. 2 vertical. Itong nasa kaliwa ay top view. Ayan. So, yan yung appearance ng ating profile. Okay, top view. Ayan. So, pagka top view, concentric yung ating circles. At i-move na lang natin yon by gizmo or by move command. Okay, paano ba gumagana yung loft? Okay, balik ako sa Southwest Isometric. And then, i-focus ko dito sa object natin. So, ang example natin ay itong object na to. Parang nagre-represent to ng barrel. So, baguhin ko yung visual style into conceptual. Ayan. And then dito sa right viewport, dito ko i-apply yung loft command. Okay? Loft command. Pwede sa keyboard, L-O-F-T para sa loft. Enter. Now, yung pagsaselect ng cross sections, either from bottom pataas or from top papunta sa ibaba. Okay, simulan natin dito sa bottom. So, i-click nyo yung first cross section, yung gitna, at saka yung top. Ayan. So, mag-generate na ng 3D solid yan. Then, press enter. And then, isa pang enter to accept the result. So, yan yung loft command. Makagagawa tayo ng 3D solids by connecting the different cross sections. Now, pwede ba yan guys sa surface? Siyempre, pwede yan. Kung ang ginawa nyo lang ay half circle, surface yung ma-generate ninyo. Okay? Gamitan uli natin ang loft. Ang loft command ay makikita dito sa Home tab. And then drop down dito sa may revolve. And then loft. Okay, pwede na nating iselect yung first profile natin or cross section. Umpisahan naman natin sa taas. So, click natin itong pinakaitaas, 1, yung gitna, 2, and then 3. And then, press enter, at isa pang enter. Okay, hindi ko pala naipakita dito sa kaliwa. So, I'll zoom out and then I'll pan. Ayan. So, yun yung result. And then, yung pangatlo, tingnan natin. Click ko dito sa kanan, and then, gawin natin yung pangatlo. Ang loft, bukod dun sa Home tab, ay nasa Solid tab din ng ating ribbon. And then, makikita nyo yan sa drop down dito sa Solid panel, and then, under Sweep. Ayan, Sweep and Loft, magkasama yon. So, select Loft. And then, select the cross sections. So, select natin itong rectangular. And then, followed by circular. Ayan, and then press enter. At isa pang enter. Ngayon, siguro nasagot na yung tanong nyo, pwede ba yung cross sections na magkaiba yung shapes? Okay, pwede yan. At gaya nung nakita nyo kanina lang, ito yung resulting object niya or 3D solid. So, rectangular at saka circular, pwedeng i-loft yun. Okay? At saka kung isa-select nyo yung loft object, meron niyang grip dito. Pag kinlik nyo yung drop down na grip, pwede kayong mag-select ng iba't ibang
properties or option kung paano niya ilo-loft yung cross sections na pinili nyo. So by default, naka-smooth fit yan at yan na yung pinaka-typical na result. So kung titingnan natin yung ibang option, normal to all sections, normal to start section, hanggang dito sa draft angle, ay kayo na ang bahalang mag-explore. Okay? For example, itong ruled. Ano ba yung magiging appearance niya? So wala siyang halos pagbabago. Yung normal to all section, so yan. Tama ba? And then, normal to start. So ganyan. So kayo ang mag-explore kung ano yung mga result na gusto ninyong mangyari. So by default, naka-smooth fit. So yan yung ating result sa loft command. Okay? And then, pwede ba yan guys sa surface? Of course po pwede yan. So itong example na to, naipakita ko na nga pala kanina yung sa surface ano. So ito ulit yung pangalawa. Click ko dito sa kaliwa and then I'll pan to the left. And then gagamitan ko ulit ito ng loft. Click ko dito sa kanan. I'll type LOFT. Enter. Select ko itong first cross section object. And then itong pangalawa. At yun na yung ating result. Press enter twice. 1, 2. To terminate the command. Pwede ninyong i-rotate or i-revolve or i-manipulate yung object kasi naituro ko naman yung how to manipulate objects in 3D para makapag-generate kayo ng surface or solids at gagamitan nyo ng loft command. Okay? So balik ako sa single viewport, double click the viewport controls and then I'll zoom out. At dito, magkakaroon tayo ng 3D modeling exercise under loft at ito ay mechanical drill bit. So dito meron tayong dimensions na diameter 90 at saka diameter 78. At saka yung pinakangipin ng ating drill bit ay may lapad na 10 units. So kung gusto nyo matutunan kung paano mag-create nito, pwede nyo panoorin yung videos ko about 2D Essentials dito sa aking channel. Kaya hindi ko na ituturo dito yung paggawa ng ganitong profile. So ang gagawin ko na lang ay kung paano i-copy or i-scale with copy options at saka kung paano ko i-move tulad nung nakikita nyo dito sa screen. Okay? So 360 yung pagitan ng top at saka bottom at saka nasa gitna yung pangatlong cross section. Okay, gawin ko dito sa may kaliwa. So una, ang gagawin natin ay i-zoom in ko dito. I-scale natin to ng 1.5 times larger dun sa original. Pero gagamitan natin ng copy option. Okay, I'll type SC for scale. Enter. Then select this one. Enter. Then base point, yung geometric center niya. And then, wag nyo kagad i-type yung 1.5. Ang gawin nyo, click nyo yung copy or type C for copy para magkaroon kayo ng kopya na 1.5 times larger dun sa original. So, tsaka nyo palang i-type yung 1.5 and then press enter. Ayan. And then, iselect nyo ito. Ayan. Pwede nyo nang i-copy ulit ng 1.5 times. Pero ang gagawin ko muna ay i-rotate ko muna ng kaunti para hindi pantay-pantay yung mga location ng ngipin. Okay? Ang gagawin ko, I'll type RO, enter, select objects, enter, center, and then pwede nyo nang i-rotate yan. Ayan, ganyan. Pero gagamit ako ng reference. I'll click reference or type R. Then press enter. Click ko ulit dito sa gitna. At saka i-click ko dito sa endpoint. Ayan, zoom in ko ha. I-click ko dito sa endpoint or intersection. Kung ano man yung mag-display. And then i-rotate ko ng hanggang midpoint.
Okay? Rotate ko na hanggang midpoint. Kasi kung hanggang endpoint, wala ding pagbabago yon. Okay? So, rotate ko hanggang midpoint. Click. So, rotated na. Now, I'll zoom out and then scale ulit. SC. Enter. Select nyo itong pangalawa. Click. Enter. And then base point. Center. Click. C for copy. Enter. And then type 1.5. Enter. So, kumpleto na yung ating cross-section. Now, i-rotate na lang natin itong pinakamalaki. RO. Enter. Click. Enter. Base point. Center. Click. And then R for reference. Enter. Click nyo uli yung center point. And then click nyo uli dun sa endpoint or intersection. And then gitna. Midpoint. Click. And then kompleto na yung ating cross-section. Now, ang susunod natin ay kung paano natin to i-move. Tulad nung nakikita nyo dito sa bandang kaliwa. Now, babaguhin ko yung aking visual style from 2D wireframe to conceptual. Para pag sinelect ko yung object, halimbawa itong pinakamaliit, magdi-display yung gizmo. Okay? Pagka kasi sa 2D wireframe, hindi magdi-display ang gizmo pagka hindi shaded yung visual style. Kaya kapag kung gusto nyo mapalitaw agad yung gizmo, baguhin nyo yung visual style niyo into shaded view. Kahit anong visual style basta shaded. Okay? Click ko itong Z-axis. So, pag nakita nyo yung kulay blue na line, pwede nang i-click. And then, move upward and then type 360. Enter. Press escape. Select nyo itong pangalawa. Click nyo yung Z-axis. Move upward and then type 180. Enter. Then, press escape. At meron na tayong cross-sections, kaya po pwede na tayong mag-loft command. Okay, i-type natin LOFT. Enter. Select nyo tong base or pwedeng mauna sa taas. So, click 1, 2, 3. And then press enter. At isa pang enter. Yan. So, yan na yung ating mechanical drill bit. Okay? And then, let's proceed to our next topic. Ang next topic natin ay, ito na yung panghuli, path extrusion and then sweep. I'll zoom out and then I'll pan upward. So, ito na yung panghuli natin dito sa 3D modeling, path extrusion and then sweep. Okay, unahin natin yung path extrusion. Zoom in ko lang dito Ayan. So, meron tayong ditong dimensions ng ating path at saka yung ating profile. Yung path natin ay may sukat na 250 by 150 at filleted yung kanyang corner na radius of 50. And then yung circle natin ay 50 units in diameter. So, pwede nyo magawa itong object na to by applying what you have learned dun sa mga naunang videos. So, pwede nyong i-rotate yung object or pwede nyong i-rotate yung axis. Okay? So, ang kailangan natin ma-generate ay itong object na nakikita nyo dito sa screen. Gamit itong object na nasa kaliwa. Or nasa kanan pala. Okay? So, unahin natin yung path extrusion. Saan ba makikita yon? Makikita yung path extrusion sa extrude command. Okay? I'll type EXT. Enter. And then, select natin itong circle, of course. Press enter. And then, makikita nyo dun sa command window, meron tayong iba't ibang sub-option. At kailangan natin itong path. Or you can type P, then press enter. So, click ko itong path.
And then, isa-select ko yung path or extrusion path. So, isa-select ko tong line na to. And then, ayan na. Yan na yung ating path extrusion. Now, meron niyang equivalent command dito sa AutoCAD. Ito na yung sweep. So, zoom out ko lang and then, pan ko sa kaliwa. Ito na yung sweep. So, ganun ulit. Same path tayo. Ito, 250 by 500. Radius of 50. At pwede kayo mag-specify ng any profile. Kung gusto nyong circular shape pa rin or rectangular or any shape. Ngayon, gagawin natin tulad nung nasa gitna. At gagamitin natin yung object na nasa kanan. Okay? Ang sweep ay makikita nyo sa Home tab. Dito muna tayo, Home tab, and then drop down nitong loft. Ayun, sweep. Or sa solid tab, under solid panel, yung drop down ulit, loft, at saka sweep. Okay, click ko tong sweep. And then select objects to sweep. Itong rectangular profile. Click. Enter. At saka sweep path. Kiklik ko tong line na to. And ayun na. Parang path extrusion. Tama ba? So pwede kayong mamili between path extrusion or sweep command. Okay? So for our final exercise, so subukan natin gumawa ng helix or helical coil. So paano ba yan? So meron tayo ditong profile na merong circle na radius of 25 at saka merong path na pabilog. Pero ang distance nung magkabilang endpoint, ito, at saka yung half circle, ayan, kung mapapansin nyo, dalawang half circle yan or dalawang arc. Yung magkabilang dulo ay may distance na 100 or any units na gusto nyo. Okay? And then, ang gagawin natin ay itong nakikita nyo sa gitna. Helical coil. But, dun sa aking mga susunod na video, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng ganito in just few clicks. So, may command na para dito sa helical coil. Okay? Pero, para i-demonstrate sa inyo yung gamit pa ng sweep ay gagamit tayo ng basic. Okay? So, i-apply natin dito sa object sa kanan. Okay, ang unang gagawin guys, ika-copy ko to ng 8 beses pataas. Okay, gagamit ako ng copy command. CO. Enter. Select ko tong first arc. At saka itong pangalawang arc. Enter. Now for the base point, kiklik ko tong line na to. Yung end point. Click. And then, gagamit ako ng array option. Click. And then, I'll type 8 para sa number of items. Enter. And then make sure na yung ating ortho ay naka-on. F8. At saan ko i-click yan? I-click ko yan dito sa endpoint nung kabilang arc natin. So click. And then press escape or enter to terminate the command. So meron na tayong 8 kopya nung ating helical coil. Ngayon, ika-copy ko ulit itong panghuli, itong arc na to, dun sa itaas. Okay, I'll select and then type CO. Enter. Select ko dito sa endpoint. At dito sa endpoint sa itaas. Click and then press escape to terminate the command. Now, ang susunod kong gagawin ay i-join ko yung mga arcs na yan. So, isa-select ko lahat by crossing or window selection and then type J for join, enter. Para pag sinelect ko, mamaya, ayan, isang object na lang. Okay, press escape. And then I'll type SWE para sa sweep, enter. Select ko yung profile or circle, press enter. And then I'll select the path. At hintayin lang natin.
Ayan, medyo natagalan lang. Okay, so yun yung ating paraan para makapag-create ng helical coil using sweep command. Okay, pwede nyo ibahin yung kulay. Click and then properties, color, magenta. Then I'll click outside and then I'll press escape to deselect the objects. And then, balik ako sa 2D wireframe para madaling mag-zoom extents. And then I'll double click to zoom extents. At dyan natatapos guys yung ating tutorial dito sa solid modeling. And check out my next video, yung advanced modeling naman. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyong kalimutang i-like, huwag nyong kalimutang i-share, at huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa oras ninyo guys. Kita-kita ulit tayo. God bless you all and keep safe.